Thanks, Lance. I'm heading out now. Call me if you need anything. Si Caleb at tumangutango ang kapatid. Maya-maya lamang ay magkasunod silang lumabas ni Caleb sa pintuan. Wala siyang alam na sasabihin dito kaya nagpatiun na siya sa may gate. Siya na din ang nagbukas ng gate at sumayo sa binata na mauna na lumabas. Ngunit napahawak siya na mahigpit sa hawak na gate nang bigla itong huminto pagdaan sa kanyang harapan. Agad, sumagasa ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso ngunit sinaway ang sarili. Be prepared. You'll be joining my meeting starting tomorrow. Saad ng binata at lihim siyang napahinga ng maluwag. Akala pa naman niya kung ano na naman ang gagawin nito. Okay sir. Sige po. Mabilis niyang pahayag at yumuko dito hanggang sa makalabas sa loob ng kanilang bakuran at makasakay sa sasakyan nito. Kinabukasan ay maagang gumayak si Kaylin upang paghandaan ang dadaluhang meeting ng kanyang boss. Mula sa mga malalaking kumpanya ang kamit ng CEO. Dahil nag-abiso itong sumama siya sa mga meetings dito ay kailangan din niyang maghanda. Hindi lamang sa paglilista ng mga mahahalagang detalye ng mga pag-uusapan kundi maging ang kanyang aura bilang sekretary ng isang kapita-pitagang CEO. Pinili niya ang pinakabago at palagay niya ay pinakabagay niyang damit. Isang palda na kulay gray at lampas sa tuhod ang haba na pinaresa ng kulay white na inner at kulay gray na coat. Pinusod niya ang lampas balikat niyang buhok at kinapalan niya ng konti ang inilalagay na makeup na binagay ng red lipstick. Nang tingnan ang kabuuan sa salamin ay halos hindi niya makilala ang sarili. Nagmukha siyang high-profile executive secretary at malayong-malayo sa character niyang simple at mahiyain. Napamulagat din ng malaki si Lance nang mababaan niya ito na naghahanda ng agahan. Sanay naman na siya sa kaartehan ng kapatid kapag may pagbabagong nakikita sa kanya, mapa-makeup man o pananamit. Tinuwanan lamang niya ito kasabay ng pagbukas ng cupboard upang kumuha ng tasa at magtimpla ng kape. Hindi pa man nakakapagsali ng mainit na tubig sa tasa ay may humintong sasakyan sa harap ng kanilang gate. Since tapos na sa pagluluto si Lance, ay ito na nagpresenta upang tingnan kung sino nagmamay-ari ng sasakyan. Pagbalik nito pagkaraan ng ilang sandali ay halos masamid siya sa iniinom na kape nang makitang kasunod nito si Caleb. Halika Kuya Caleb, magkape ka muna. Masayang tura ng kapatid samantalang nataranta siyang napatayo at nagbigay galang sa pamamagitan ng bahagyang pagyukod. Good morning sir. Rattled niyang bati dito. Bakit ba kasi ang aga-agay nandito ang lalaking ito? Hindi niya narinig na tumugon ang binata bagkus ay nakatutok lamang ang paningin sa kanya. Nanibago yata sa kanyang itsura at baka hindi pa nagdadalawang isip kung siya nga ang kaharap nito o hindi. Kuya, anong gusto mo? Black coffee or coffee with cream and sugar? Tawag pansin ni Lance sa binata habang naglalagay ng mainit na tubig sa tasa. Black coffee, no cream, no sugar. Wika niya sa kapatid bago tumayo at i-assist ito sa pagtimpla ng kape ng binata. Ako na. Turan niya kay Lance sabay kuha sa canister na lalagyan ng purong kape. Siya nagtitimpla ng kape ng binata sa opisina kaya alam na alam niya ang timpla nito. Ipinaubaya naman ng kapatid ang pagtimpla ng kape ni Caleb sa kanya. Narinig niyang pinaupo ni Lance ang binata at napangiwi siya sa sarili nang ma-realize na hindi man lamang niya ito inayang umupo. Sir, ito na pong kape niyo. Saad niya sa binata pagkatapos niyang magawa ang kapeng para dito. Thank you. Pahayag nito nang maipatong niya sa harap nito ang tasa ng kape. Bahagya lamang siyang umiti dito pagkatapos ay bumalik sa kanyang upuan. Kain ka din kuya, sabay na kayo ni ate. Anilan sabay lapag din sa harapan ni Caleb ng plato at kubyertos. Parang gusto niyang tadyakan sa ilalim na mesa ang kapatid. Inaya pa niyang kumain ng binata samantalang tosino at hotdog lamang ang nakahain. Hindi niya napigilang mapatingin sa binata nang sumandok ito ng kanin at hotdog. At kung hindi siguro tumaas ang kilay nito ay baka hindi pa niya inalis ang mga mata sa mukha nito. Pasimple na lamang niyang kinapaan tasa ng kape at kunwari ay lumagok. Pagkatapos nilang kumain ay nag-aya agad si Caleb upang umalis para sa maagang meeting nito. Sinabi nitong dinaanan na lamang siya upang idiretso na sila sa venue ng meeting nila ni Mr. Park. Isang businessman mula sa Korea at magpuput up ng satellite office sa Pilipinas.
Sa tabi ni Kuya Delphine siya umupo. Kahit nakasanayan na niyang magkatabi sila ni Caleb sa may likuran. Akala niya wala itong driver na naghihintay sa may sasakyan sapagkat nakuha pa nitong makikain at makikape sa kanilang bahay. Naging palaisipan pa sa kanya ang pagiging visible nito sa bahay nila, samantalang natuldukan naman na ang mga bagay-bagay na meron silang dalawa. Bukod sa pagkakaroon na nito ng girlfriend na mukhang Barbie ay inamin nitong wala siyang kinalaman sa pagdalaw nito sa kanyang mga kapatid. Kaya pangangatawanan na lamang niya ang naging desisyon na mananatili na lamang siyang simpleng secretary ng binata. Pasasaan ba't makakalimutan din niya ang feelings niya dito? Wow, halos hindi kita makilala, Miss Kaylin. Ang ganda mo naman. Ani Kuya Delphine na hindi maitago ang paghanga nang makaupo siya sa tabi nito. Grabe naman kuya, parang ngayon lang po ako nagmukhang maganda sa paningin niyo ah. Biro niya at napatawa si Kuya Delphine. Hindi naman, araw-araw kang maganda, pero mas maganda ka ngayon. Para kang model at manager sa bangko. Ani Kuya Delphine kung kaya't napalakas ang kanyang pagtawa. Nakapusod lamang ang kanyang buhok at nakalipstick ng red, model agad. Natutup niya ang bibig nang marinig ang pagtikim ng binata sa may likod. Anong oras na? Make it fast! Turo ng binata habang nababanaak sa tono ang pagkainis. Dahil dito'y nagkatinginan lamang sila ni Kuya Delphine at nagkangitian at parehong tumahimik. Pagdating nila sa venue ay nakipagsabayan siyang bumaba kay Kuya Delphine. Umikot ito sa kabilang side at pinagbuksan ng binatang nasa likuran. Pagbukas ng pintuan ay bumaba ito at dire-diretsyong lumakad patungo sa entrance ng establishment. Siya naman ay ngumiti at kumuway kay Kuya Delphine bago sinimulan ang mabilis na paglakad kasunod ng binata. What a surprise, Mr. Del Mundo! You finally brought a charming lady with you. Tila hindi makapaniwala si Mr. Park na may kasamang magandang babae si Caleb. Wala kasi siyang dinadalang kasama kapag nakikipag-meet siya dito. Samantalang halos dala-dalawa ang kasama nito. Isang lalaki na nagsisilbing assistant nito at isang magandang babae na siyang secretary nito. Yeah, Kaylin Esperanza, Miss Secretary. Simpleng pahayag ng binata at namutawi ang halos hanggang tengang pagkakangiti nito. Hello, Miss Esperanza. Mr. Park, how are you? Nakangiting pahayag ng Koreano sa dalaga. Agad naman nagbigay galang si Kaylin sa pamamagitan ng pagyuko dito. I'm fine, Mr. Park. Thank you. Nakangiti ding saad niya dito. Subalit hindi niya akalaing iaangat nito ang kanang kamay at makikipag-shake hands sa kanya. Napasulyap siya kay Caleb ngunit nakita niyang nakangiti ito kung kaya't walang pag-atubiling tinanggap ang pakikipagkamay nito. Napaiktad siya nang humawak pang isang kamay nito kasabay ng pagpisil sa kanyang palad. Gusto niyang hilahin agad ang kamay mula dito subalit patay mali siya na lamang siyang umiti ng bahagya dito. Beautiful lady. Saad pa ni Mr. Park bago nito pinakawalan ang kanyang kamay. Ayaw niyang maging bastos sa harap ng binata kung kaya't bagya na lamang siyang gimuko dito. Thank you, Mr. Park. Perhaps we could now proceed to the main agenda of our meeting. Ani Caleb na halatang hindi nagustuhan ang pagdadao palad ng dalawa sapagkat nag-iba ekspresyon ng mukha nito. Nawala ka sa magandang pagkakangiti pagkatapos ay kapansin-pansin ang pagkakabukol ng dila sa loob ng kabilang pisngi nito. Sure. Let's all sit and talk about our business. Ani Mr. Park na agad i-divert ang usapan sapagkat napansin din ito ang pag-iiba ng mood ng binata. Maya-maya lamang ay pareho ng seryoso ang magkabilang panig, samantalang busy naman ang dalaga sa pagno-notes. Kahit paano ay naging matagumpay naman ang pag-uusap ng dalawa sapagkat pareho naman professional pagdating sa negosyo. Pagkatapos ng mahigit isang oras ay natapos din ang meeting. Pagkatapos makipagkamay si Mr. Park kay Caleb ay inabot din ito ang kamay sa kanya. Kahit paano ay malugod pa rin naman niyang tinanggap ang palad nito. Ngunit nagulat siya na magbigay ito sa kanya ng calling card. Upang hindi ito mapahiya ay kinuha na lamang niya ito at nagpasalamat. What was that for? Ani Caleb nang makalabas at makabalik sila sa opisina. Halos kapapasok pa lamang nila sa pintuan nang bigla itong tumigil sa paglakad at halos mabunggo niya ito sapagkat nakasunod siya dito. Ang alin? Saad niya na medyo umatras pagkatapos ay tumingin-tingin sa paligid. Baka may nakita o naamoy itong kakaiba kaya bigla itong tumigil. Subalit hindi ito nagsalita bagkus ay tumingin lamang sa kanya ang binata. Feeling niya ay may nagawa siyang mali sapagkat tila nanguusig ang mga mata nito habang pinamewangan siya nito. Did you have to do that?
Nag-aakusang tura ng binata at napakunot ang kanyang noo sapagkat wala naman siyang ideya sa sinasabi nito. Sorry sir ha, pero hindi ko alam ang sinasabi mo. Wait lang, i-finalize ko lang po yung napag-usapan ninyo ni Mr. Park. Dadalhin ko po kaagad sa inyong opisina. Pahayag niya sapagkat clueless siya sa pinagsasasabi nito. Isa pa parang gustong manakit ni Caleb sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanya, kung kaya't mabilis niyang tinungo ang desk upang buhayin ng computer. Are you that desperate na pati calling card ay hindi mo rin pinalagpas? Ani ng binatang nasa himig pa rin ang pag-aakusa. Medyo na-insulto siya sa sinabi nito ngunit lumunok lamang siya ng ilang beses pagkatapos ay umiling. Boss niya ito, dapat hindi siya mapikon. Ito ba sinasabi mo, sir? Hinugot niya sa bulsa ang calling card pagkatapos ay lumapit sa binata at inilagay sa kamay nito. Pasensya na, sa inyo na. Saad niya pagkatapos ay tumalikod upang manahimik na ito. Baka hindi niya matansya ang sarili at patulan niya ito. Hindi pa naman niya afford ang masasante. Do you like him? Narinig pa niyang wika ng binata at napangiti siya ng mapakla. Does that matter to you, sir? Turan niya nang humarap siya dito. Sa kabila ng kanyang pagtitimpi ay hindi na niya napigilan ang mainis dito. Bakit ba? Pati ba naman iyong mga ganoong bagay pakikialaman pa nito? Nakita niyang gumalaw ang Adam sa apple nito at nang makasalubong ang mga nagbabagang mata nito ay medyo nakaramdam din siya ng pagkatakot, lalo at dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Tell that again in my face. Ani ng binata at napanunok siya ng sunod-sunod. Hindi niya mawari kung natatakot siya o sobra lamang sa lakas ang pagpintig ng kanyang puso. Ano bang gagawin niya? Mr. Del Mundo, ang ibig ko sabihin ay wala naman kayong pakaalam sa personal kong buhay hanggat ginagawa ko na maayos ang trabaho ko, di ba? Why? Do you think he's wealthier than me? Huh? Hindi. Mabilis ang ginawa niyang pag-iling. It seemed Caleb had been betrayed and his behavior turned aggressive. His lips were only an inch from hers at isang pagkakamali lamang niya ay parang mawawala na siya ng hininga. What then? Did he look like he was smarter than me? Ani ng binata at napapikit siya kasabay ng pag-iling. As her head moved, their lips crushed together, and in a split second, they were inseparable. Caleb was furious after being rejected by her a few days ago. Despite his status and accomplishments, he felt small and unwanted after she declined his proposal. Hindi niya ubos maisip kung ano ang kulang sa kanya upang ayawan siya ng dalaga. Ilang araw nang nakalilipas ngunit nararamdaman pa rin niya ang galit sa kanyang dibdib. The hurt ran too deep and he couldn't forgive her for shattering his confidence, for making him feel so utterly insignificant. Pero hindi niya alam kung paano ilalabas ang galit dito. He often felt the urge to be harsh, cold and sarcastic, but the moment he saw her hurt and disappointed expression, his anger melted, replaced by an overwhelming desire to hold and kiss her. He'd planned revenge, but it fell apart. Instead, he found himself holding her, kissing her with a passion he never knew he possessed, a desperate attempt to suppress the longing he had felt. To his surprise, she yielded completely. He lifted her, undressed her, his touch burning with desire, and she willingly surrendered to his advances without hesitation. As their bodies entwined, a wave of pure relief washed over him, erasing the doubt that had haunted him, the insecurity he'd felt after her rejection, the fear of inadequacy, and the sting of her disapproval melted away in the warmth of her embrace. Dahil sa ilang araw na puyat at pag-iisip ay naidlip si Kylene mula sa hindi inaasahang pagniniig. Sa kabila ng mga bagay na nagpapagulo sa kanyang isip ay hindi nagdalawang isip ang kanyang puso na tanggapin ang bawat haplos at halik ni Caleb. Namiss niya ng gusto ang binata at ang maramdaman nito ng kahit sandali ay nakapagbibigay ng kapayapaan sa kanyang dibdib. At kung mali man ang nagawa niyang hayaang may mangyari sa kanila ulit ng binata, wala siyang pakialam. Siguro bahala na lang ulit si Batman. Sa ngayon kasi ay walang pagsidla ng puso sa kagalakan at gusto mo niyang namnamin ito nang walang iniisip. Pagkatapos ng ilang minutong pagkaidlip ay bumangon siya sa pagkakahiga at sumaglit na naglinis ng katawan sa banyo. Nakapatong sa isang upuan ng kanyang mga damit na ang pagkakaalala niya ay nagkalat ito sa loob ng opisina ng binata.
Napangiti siya ng matamis sa isiping kinulekta ng binata ang mga ito habang tulog siya sa sikretong silid. Maingat na isinuot niya ang mga damit pagkatapos ay ibinalik ang ayos na muka at buhok upang ipagpatuloy na ang naon siyang trabaho. May palagay siyang nasa mesa lamang nito ang binata sa pribadong opisina at nagtatrabaho. Speaking of binata, paano na naman kaya niya ito haharapin? Natunaw kaya ng simpleng pagniniik ang coldness at awkwardness na nakapagitan sa kanila? Halos nag-alinlangan patuluyang lumabas ang dalaga pagkakita sa binatang nakamudmud ang atensyon sa binabasang dokumento. Bigla siyang sinukluban ng hiya at na-wish niya na sana'y pwede na lamang siyang maging invisible pagdaan niya sa harapan nito. Pero syempre walang ganoon kung kaya huminga na lamang siya ng malalim at patay-mali siya na lamang siyang naglakad patungo sa pintuan palabas sa opisina nito. Halos hindi dumapo ang mga paa niya sa sahig upang hindi niya makuhang atensyon ng binata. Ngunit pagdaan niya sa harap nito ay bigla itong nagsalita kung kaya para siyang magnanakaw na agad na napahinto at hindi malaman ang gagawin. I'm glad you're awake. You seem tired. Haven't you been getting much sleep lately? Saad nito habang nakafocus sa mga mata sa binabasa. Sorry sir, hindi ko na malayan ang aking pagkaidlip. Sige po, pupunta na ako sa aking desk. Halos magkanda buhol-buhol ang dilang tugon niya dito. Sa iyang nararamdaman ay parang gusto na niyang kumaripas ng takbo palabas ng opisina nito. That's so fast. Wika nito sa plano niyang mabilis ang pag-eskapo. Take this card. Its access is unlimited. Use it for whatever you want. Ang binata kasabay ng paglabas ng black card at ipinatong sa ibabaw ng mesa. Napatingin siya kay Caleb subalit normal lamang na nakatutok pa rin sa binabasang atensyon na tila walang pakialam sa kung ano man ang mararamdaman niya. Napalunok siya ng sunod-sunod pagkatapos ay parang baliw na biglang umiti habang unti-unting gumagapang ang sakit sa kanyang dibdib. Hindi niya akalaing ang lalaking minahal na niya ay napakababa pa rin ang pagtingin sa kanya. Yung mga cheque na ibinigay nito sa kanya before, nasa bag lang niya at wala siyang planong gamitin. Kagustuhan din niya kung ano man ang mga namagitan sa kanilang dalawa at walang makapapantay na anumang bagay sa kasiyang hatid nito sa kanya. Use this to help out with your siblings. Wika pa ng binata kasabay ng pag-angat ng mukha. Nagkasalubong ang kanilang paningin na tahimik na nag-usap bago siyang umiti na mapakla at napailing. Thank you for your generosity, sir. Pero hindi ko pinapakain ang aking mga kapatid nang hindi ko pinaghihirapan. Huwag kang mag-alala. Kung ano man ang namagitan sa atin, libre ko na yun. Sige po, magtatrabaho muna ako. Taas noon niyang pahayag pagkatapos ay pigil ang hiningang tinalikuran nito. Gusto niya ipakita dito na hindi siya apektado kahit ilang beses pa siyang hamakin. Why are you so hard on me? May kulang ba sa akin na hindi ko kaya ibigay sa'yo? Narinig niyang tura ng binata bago pa man makalabas sa may pinto. At dahil naiinis na siya ng todo dito, nilingon lamang niya ito ng bahagya pagkatapos ay nagpakawala ng sarkastikong pagngiti. Grow up. Hindi lahat ng bagay sa mundo'y nabibili. Saad niya at sa pangalawang pagkakataon ay walang lingon likod na tinalikuran ito. Namula ang kamao ni Caleb matapos nitong suntukin ng napakalakas ang mesa niyang gawa sa Nara. Hindi niya matanggap na sa ikalawang pagkakataon ay nireject na naman siya ng dalaga. Masaya lamang siya kanina dahil naibsan ang pangungulila niya ng ilang araw dito pagkatapos siyang magalit sa pag-turn down nito sa kanya noong una. Kaya naman naisipan niyang ibigay ang isa niyang card upang matulungan ito. Alam niya kasing priority ng dalaga mga kapatid nito at walang makapapantay doon. Nagbabaka sakali lang naman siya na kapag provided na nito ang lahat sa tulong ng kanyang card ay tatanggapin na siya ng buo sa buhay niya. Pero sa halip na mangyari ang naisip niya ay mas lalong lumayo ang loob nito at sa pangalawang pagkakataon ay na-reject na naman siya. Muli ay naramdaman na naman niya ang panliliit sa sarili at kawalan niya ng halaga. She broke him again, and this time, the fragments of his shattered self would be the weapons of his merciless revenge. After na enkwentro nila ni Caleb sa opisina nito'y bumalik sa pagiging seryoso at nonchalant ang binata. Yung tipong tahimik at saka lamang kikibo kapag may iniuutos. At kung dumadating naman ay parang wala itong nakikita kahit binabati niya ito ng good morning. Pero okay lang naman para sa kanya. Mabuti na iyon para matigil na ang kahibangan niya sa binata. Hindi sila magkauri ni Caleb at baka mas marami pang pangahamak ang kanyang matanggap kung hahayaan niya ang sariling ma-fall ng tuluyan dito.
magtitiis na lang muna siya. Siguro kapag graduate na si Lance, pwede na siyang umalis sa pagiging secretary nito at mag-abroad na lamang. Marami kasi ang mga kailangan ng mga kapatid ngayon kaya hindi siya basta-basta umaayaw na lamang sa kanyang trabaho. Hindi niya kikitain sa iba ang sweldo niya sa ngayon. Pwera na lamang kapag mataas ang kanyang pwesto. Pero sa katulad niyang ilang years pa lamang na nagtatrabaho, ay imposibleng makahanap siya ng trabahong mataas agad ang posisyon. Kaya wag na muna siyang papaapekto kung ganito ugali ng kanyang boss. Kasi mas kailangan niya ito kaysa kailangan ng binata ang kanyang serbisyo. Ate, guess what? Ani Lance isang hapon pag uwi niya galing trabaho. Halos hindi pa siya nakakapasok sa loob ngunit agad na itong sumalubong sa kanya at sobrang saya ang mukha nito. Nanalo ka sa loto? Kunot noong turan niya sa kapatid dahil sa hindi maipaliwanag na excitement sa mukha nito. Hindi ate, hindi naman ako tumataya nun. Paano ako mananalo? Si Lance na bahagyang natawa at mas lalo siyang napaisip kung bakit ito masaya. May work na si Kuya Lance ate. Halos sabay na wika ni na Mark at Carl na makikita din sa mga mukha ang sobra excitement. Paano nangyari yun? Hindi makapaniwalang turan niya sapagkat ipinagbabawal talaga niyang magkaroon ng part-time job ang kapatid. Baka kasi mawili sa pagtatrabaho at mapabayaan nito ang pag-aaral. Mas maganda naman yung nakatapos muna sana bago magtrabaho. Naalala mo yung art exhibit sa school na sinalihan ko? Nagustuhan nila yung mga designs ko at gusto kong i-absorb ng company. Excited na pagbabalita ni Lance at hindi siya makapaniwala sa narinig. Wow, ang galing naman. Pero kahit hindi ka pa nakakagraduate at nakapasa ng board, kukunin ka na agad? Curious niyang saad at tumangutang ang kapatid. Sa sobrang saya niya ay napayakap siya kay Lance ng mahigpit. Lihim siyang nagpasalamat sa Panginoon habang maluha-luha. Kahit paano ay nagsisimula ng natutupad ang mga pangarap niya sa mga kapatid. Nakausap na rin ako ng chief architect ng kumpanya, maging ang CEO. Doon na daw ako mag-OOGT, pero babayaran na rin na parang regular ang araw ko. Pagkukwento ni Lance kung kaya't mas lalo siyang natuwa. Ang bait naman ng kumpanya na iyon at pasasahurin ng kanilang mga OJTs ng parang regular na empleyado. Kung ganoon, ay pag-igihan mong pagtatrabaho sa napakagandang opportunity. Anong kumpanya pala iyon? Turan niya sa kapatid at mas lalo lumawak ang pagkakangiti nito. Sa Del Mundo Holdings ate, nasa isang kumpanya tayo, pero sa architectural firm ako ma-assign. Excited pa rin turan ni Lance at hindi niya nakontrol ang pag-ubo. Sigurado bang kapatid niya sa pinagsasasabi? Ang Del Mundo's architectural firm ay isa sa pinaka-the best na architectural firm sa buong bansa. Sigurado ba ang firm na kukuha sila ng empleyado na wala pang karanasan at kung tutuusin ay estudyante pa lamang? Si Kuya Caleb ang nag-recommend sa akin. Nandun nga siya kanina. Bakit hindi ka sumama? Mas hindi siya makapaniwalang ang CEO mismo ng kumpanya ang nag-recommend sa kapatid. Ngunit medyo narattle siya ng tanongin nito kung bakit hindi siya sumama sa binata. May ginawa akong importante sa opisina. Siguraduhin mo yung mga pinagagagawa mo ha. Huwag mo ipahiya ang CEO na nag-recommend mismo sa iyo. Pahayag niya at mabilis itong sumaludo. No worries ate, hindi ko dudungisan ang tiwala ipinagkaloob sa akin ni Kuya Caleb. Ani ng kapatid na walang pagsidla ng saya. Masaya din siya para sa kapatid pero hindi pa rin niya maiwasang magdalawang isip. Magaling lang ba talaga ang kapatid o dahil sa kagustuhan ni Caleb? Ganoon na ba ka-close ang binata sa kanyang kapatid? Yes, may work na si Kuya. Mabibili niya ang gusto ko. Pag-cheer ni Carl at kahit paano tuwang-tuwa siya dito. Aminado din naman kasi siyang hindi niya nabibigay lahat ang gusto nito. Pero kahit paano ay hindi naman nagkukulang sa mga pangangailangan kahit gaano ka-tight ang budget. Basta, ang bilin ko sa iyo ha, pag-igihan ng trabaho. Pagkikintal niya sa isip ng kapatid at tumangutango ito. Sa bagay kilala naman niya si Lance. Kung responsibilidad ang pinag-uusapan ay champion ng kanyang kapatid. Mas mukha pa nga itong magulang kaysa sa kanya eh. Kaya alam niya at tiwala naman siyang kahit trainee pa lamang ito ay hindi magkakaproblema ang firm sa kanya. Kinabukasan gusto niya kausapin si Caleb dahil sa ginawa nito para sa kapatid. Gusto sana niya magpasalamat kahit paano dito pero masyadong busy ang binata at may mga meetings at kinakausap sa loob ng opisina nito. Bago mag-alas 5 ay nauna na itong lumabas at hindi nito sinabi kung saan pupunta. Sa bagay tapos na kasi ang mga meetings dito kaya medyo maluwag ang schedule. Hindi naman na din niya ito tinatanong kasi free time din naman ito ng binata. Inayos niya ang kanyang mesa pagkatapos ay pumasok sa private office ni Caleb upang tingnan kung ano-ano yung mga natapos at hindi natapos na mga dokumento. Kinuha niya yung mga document na for release, pati yung may mga revisions upang ibalik sa pinanggalingan department.
Hindi niya maiwasan ang mangiti dahil parang teacher itong mag-check ng papel. Ang daming bilog-bilog at question marks. Talagang kinukutuhan ito ang mga papel na dumadating sa opisina. May time pa na tinatawag niya ang mga heads na nag-submit ng report at katakot-takot na defense ang mangyayari. Yung iba papasok na nakangiti pero lalabas ng luhaan. Mabuti na lang din daw at hindi siya masungit dahil kung hindi ay depressed ang mga itong aalis. Pagbalik niya sa kanyang desk ay narinig niyang nagre-ring ang kanyang cellphone. Saglit niyang ipinatong sa ibabaw ng mesa ang mga daladalang folder at tiningnan kung sino ang tumatawag sa kanya. Ate, hindi ka pa lalabas? Si Lance ang nasa kabilang linya. Maya-maya lang, tatapusin ko lang itong ginagawa ko. Bakit? Saad niya sa kapatid. Sa tono naman ni Lance ay wala itong problema kaya panatag ang kanyang loob. Kain tayo sa labas ha? A celebration para sa pagkakaroon ko ng trabaho. Naririnig niya masayang boses ng kapatid ngunit saglit na napataas ang isa niyang kilay. May pera kaya ito? Ngunit napangiti na lamang din siya. Sa bagay naman, big opportunity ang dumating sa kapatid kaya kailangan nilang mag-celebrate. May natitira pa namang konting budget sa kanyang wallet. Okay, sige. Saan tayo magkikita? Tanong niya sa kapatid at muntik niyang mabitawan ng cellphone nang sabihin nitong kakain sila sa isang pinaka-kilala at pinakamahal na resto sa buong Maynila. Ba't naman doon pa, Lance? Isang buong budget na natin ang bayad sa isang kainan doon. Sermon niya sa kapatid ngunit humalakhak lamang ito. Don't worry ate, akong bahala. Promise. Relax lang natura ng kapatid at nasapon niya ang noo. Hoy, hindi aabot ang pera ko dito. Sige, kung gusto mo maghugas ng pinggan, magdamag. Saway niya sa kapatid at narinig na naman niyang tumawa ito. Ate naman? Basta, akong bahala kaya bilisan mo na dyan na traffic. Baka 10:00 na ng gabi na tayo makakain. Pahayag ni Lance bago ito nawala sa ere. Hindi siya mapakali sa sinabi ng kapatid kung kaya't binilisan niya ang ginagawa upang makapunta siya agad sa venue. Nakakaloko naman iyon. Hindi pa nag-start sa trabaho ay gusto agad ng mamahaling resto o kakain. Dahil rush hour ay inabot siya ng halos 1 oras sa daan. Pagbaba niya ng taxi ay halos takbuhin niya ng entrance door ng resto. Baka magana ang mga mata ni Lance sa kakahintay sa kanya. Agad naman siyang binati ng crew na nakatayo malapit sa pintuan. Sobrang sosyal ang kainan at napaka-private ng paligid. May glass wall ang bawat dining table kaya na-maintain ang privacy ng bawat kumakain. Tinanong niya kung nasaan ang table ng kapatid. Sa pagkakaalam niya, hindi ka lang basta-basta nakakapunta dito kung hindi ka muna magpapareserve. Tinuro agad naman ng crew kung nasaan sila at sa pagmamadali ay simpleng pagbaw na lamang ang nagawa niyang pagpapasalamat dito. Nasa dulong reservation ni Lance, medyo natuwa din siya dito kasi napakagaling nitong pumili ng pwesto. Malapit sila sa napakalaking bintana at overlooking ang magandang tanawin. Ang isa pang nakakatuwa sa resto ay may nakabantay na crew sa glass door ng bawat dining table. Automatic na binuksan ng crew ang glass door nang isininyas niyang sa loob siya pupunta. Enjoy your meal, ma'am. Saad pa nito at nakangiting iniyukod niya ng konti ang ulo. Ate! Danig niya agad ang pa-chorus na boses ni Mark at Carl na sobrang natuwa sa kanyang pagdating. Kahit paano ay natuwa siya pagkakita sa mga kapatid ngunit nasasayangan pa rin siya sa gagastusin nila dito. Maano na lang kaya na sa Jollibee na lamang sila kumain. Ang tagal? Gustong gusto ko nang kumain. Reklamo ni Carl ngunit natawa lamang siya sabay upo sa tabi nito. Marami nang nakahain na pagkain sa mesa at siya na lamang talaga ang hinihintay ng mga ito para makakain. Ang ikinagulat niya, napakaraming klase ng pagkain ang nasa ibabaw ng table. Diyos ko Lord, saan sila kukuha ng pambayad? Ang dami naman ito in-order niyo. Makakain ba nating lahat ito? Hindi niya napigilang pahayag sa mga kapatid ngunit ngumiti lamang ang mga ito at pagkatapos ay halos sabay-sabay na natuwa habang nakatingin sa kanyang likuran. Kuya Caleb! Halos sabay-sabay na wika ng tatlo. Automatic naman siyang napalingon sa kanyang likuran at hindi siya makapaniwalang nandito din ang binata. Upo ka dito kuya. Tama-tama kararating lang din ni ate. Ani Lance na agad na hinila ang isang upuan sa tabi nito para sa binata. Hindi niya napansin na 5 pa lang upuang naroroon at pati plato na nasa ibabaw ng mesa. Sir, mabilis siya nagbow dito nang dumako ang paningin ni Caleb sa kanya, ngunit wala siyang narinig na response dito. Bagkus ay ibinaling ang paningin kay Lance kasabay ng pagtapik sa balikat nito. Congratulations! Saad dito sa kapatid. Sobrang pasasalamat ang natanggap nito kay Lance. Thank you. Thank you kuya. Ikaw nang ang kumuha sa akin, ikaw pa ang malilibre sa amin. Si Lance na natatawang tinapik nito ang balikat ng kapatid.
No worries. It's the beginning of your career milestone. So, we must celebrate. Come on, let's eat. Nandito na ba ang lahat ng gusto niyong pagkain? Wika nito kasabay ng pag-upo nito sa tabi ni Lance. Opo kuya. Pati favorite ni ate nandito din. Excited na tura ni Mark at tumangutango ito. Alright, let the feast begin. Nakangiti nitong Turan sa kanyang mga kapatid at excited na nagsipagsimula ang mga ito sa pagsalok ng pagkain. Bakit ang saya ng binata habang nakikipagkanta sa paglamon sa mga kapatid? Parang ang layo sa personality nito kapag nasa opisina o empleyado ang kausap. Tumatawa siya sa mga hirit ng mga kapatid at enjoy na enjoy sa pakikipagkwentuhan sa mga ito. Ang siste, parang hindi siya kasali sa grupo dahil never na itong sumulyap o di kaya tumingin man lamang sa kanya. Ang mga kapatid niya kay Caleb lahat nakatuon. Nakalimutan niya at ang kasama din siyang kumakain. Nagmukha tuloy siyang outsider sa sariling pamilya. Yung tatlo niyang kapatid, tuwan-tuwa sa binata.